Welcome to our vlog! This is Aname Labrada Calvelo, ang inyong working mom in Japan. Ngayon ay sobrang agang gumising ni Yuki at mas nauna nga siyang gumising sa akin. So eto, pagising ko nakikita ko na lang na nagpapaalam na siya sa kanyang daddy na papasok sa work. O ayan, may paghag-hag pa sila. So this morning hindi ko na siya pinakain ng almusal dahil sabay silang nag-almusal ng kanyang daddy. At sobrang good mood nga siya at excited pumasok sa school. O ayan, genking-genki na. At pinainom ko lang siya ng gamot dahil siya ay sinisipon. And then, nilagyan ko na siya ng cream dahil nagpe-prepare na kami papunta sa school. Kinuha ko na ang kanyang temperature to check kung nilalagnat pa siya. At nilagay ko na rin ang kanyang details sa kanyang booklet. O diba, umagang-umaga, busy na agad. Nag-almusal na rin ako para may energy tayo sa umaga at eto na nga tayo'y nagtututbrush na para makaalis na at makapunta sa school. And then, inihanda ko na ang bike ni Yuki para ready to go na. So ngayon ay maulan. Ayan, kita nyo makulimlim. Kaya nauuso ang sipon at si Yuki ay hindi rin nakaligtas dito. Sinisipon na rin siya. But that's okay dahil libre naman ang magpa-check up sa pedia at ang gamot ay libre din. So no problem. Dito nga pala sa Japan, pag nagbigay ng reseta sa iyo ang doktor, halimbawa sasabihin niya sa iyo, inumin mo tong gamot na to for 3 days. So pupunta ka sa pharmacy, bibilhin mo yung gamot na yon. I mean, kukunin mo yung gamot na yon. Ang ibibigay nga nilang dami ng gamot sa iyo ay good for 3 days lang din. Then on our 3rd day, talagang magaling ka na. So sobrang amazing yon. At ito na nga pala kami sa school at ayan si Yuki hindi siya umiyak at sumamagad siya kay teacher. So no problem at all. Pag uwi ko, pagbalik ko, naglabada na kaagad ako dahil kailangan natin sipagan. At ito na nga, kumakain na tayo ng lunch dahil sobrang bilis na mga pangyayari. O diba, ang dami kong chika. At ayan nga, nagpe-prepare na tayo. Naghugas lang tayo ng kamay para sunduin si Yuki at nagdala nga ako ng kanyang raincoat dahil maulan. At hinanda ko na ang cover ng kanyang chair dahil umuulan nga. So takot naman tayong maulanan ng ating anak. So ayan, meron nga palang ganyan sa Japan. So well prepared sila sa mga bagay na ganyan, diba? Ang galing-galing. At eto na nga si Yuki, sinundo na natin. Ayan, hello Yuki. Good mood na good mood siya. Very happy na siya. At komportable sa school. O diba, ang galing-galing. Ang bilis mag-adjust. At eto na nga kami, nagbabike pa uwi. O diba? Para-paraan para mag-video kaya tumatagal sa daan. At eto na, nakarating na kami sa aming apartment. Palakad-lakad si Yuki, sobrang bait and very happy. So yung gamot niya ay parang tumalab na dahil hindi na siya sinisipon. Pero pagbalik sa bahay, pinainom ko pa rin siya just to make sure na okay ang pakiramdam niya bukas dahil whole day na siya bukas sa nursery. At eto kami, nagbabanding ng konti. Tinatanong ko siya kung ang ginawa niya sa school, happy ba siya? Nagtakbo-takbo ba sila? Nag-jump-jump? Ayan, happy siya, o diba? May bonding time talaga kami every day. So ngayon nga pala, it's supposed to be my day off pero dahil may nagkasakit na teacher, nagkaroon tuloy tayo ng duty. So kailangan natin pumasok. So after ng batting namin, nag-back to Labada ako. And dahil may free time pa, binasa ko na rin ang JLPT sample test. So dito ko nalaman na wala talaga akong kaalam-alam sa Nihongo. So maraming salamat naman sa pagpaparealize sa akin nun, ha? Ang galing ko lang magpanggap dyan na nababasa ko at naintindihan ko ang lahat. Pero may mga kanji na hindi ko pa rin naiintindihan. At eto na nga si Daddy nagpe-prepare bumalik sa work. So dahil malapit nga ang company ni Daddy, may pag-kiss pa, taray. Sa lunch po ay umuwi siya sa amin para sabay kaming kumain. O ayan, nagpapaalam na siya. Dapat maging sweet sa asawa dahil bagong sweldo. Charis! At eto na tayo, nag-aaral-aralan ulit. Nagpapanggap na naiintindihan natin ang lahat. Pero sa totoo, naiintindihan ko na yung iba at proud na proud naman ako sa sarili ko. O pak, may improvement tayo. Pero sobrang hirap talaga ng Japanese, dai. Hindi siya madaling aralin. Kaya gambare, wag tayong susuko dahil pinili nating mabuhay sa Japan. At eto na nga, ako'y naghugas muna ng plato dahil kailangan ko nang umalis at pumasok sa work. So nabanggit ko na day off ko dapat pero dahil may nagkasakit na teacher, kailangan nating pumasok dahil tayo tinawagan. So nag-go naman tayo dahil nag-request din ako ng day off. At eto na ako, ready to go. Hindi ko na video yung pagdating ng bus dahil nagmamadali siya dahil pagbaba ko ando na agad siya. Buti na lang nahabol ko siya, o diba? Naging runner pa tayo for today. Medyo malapit lang ang ating school, nasa Wakayama lang siya. So 3 stops away lang sa at eto na tayo sa key station, papunta na tayo sa Wakayama. At eto na nga, nakarating na tayo sa Wakayama at pagdating dito, dumaan lang ako sa Seria, sa 100 yen shop dito sa Japan para bumili ng mga kailangan namin dahil plan naming magbigay ng something sa aming mga co-workers.
At eto nga, dumaan na rin ako sa pharmacy para ibili si Naiso ng BB cream at ng Vaseline. O, yan ang mga request niya. O, diba? Tara, bili tayo. At eto na ako, naglalakad papunta sa school. So, pag ganito ang panahon, ulan, nakakancel ba ang klase sa Japan? Yes, opo, nakakancel din. Lalo na pag walang train, lalo na pag malakas ang hangin dahil wala namang ibang ways of transportation para sa amin. So yes, nakakancel din siya. So yun lang, bye!